Hey guys, wala kasi ako ng wallet. Ngayon, wala akong pang gas, wala. Wala yung gagawin ko. Excited akong bumiyahe patungong Bicol, pero hindi pa nakakarating sa destinasyon ay sunod-sunod na ang pangyayaring naganap. Una, ang maulan na panahon. Pangalawa, ang mabuhusan ng tubig galing sa truck ng isda. At ang pinakamalala ay mahulugan ng wallet. Pero sa mga pangyayaring ito, natuto akong kumalma at mag-isip ng paraan. Laking pasasalamat ko talaga sa mga gasoline station na may GCash payment. At sa maikling pagkakataon ay nakapag-drone shot tayo kay Mount Mayon. At isa sa mga ipinagpapasalamat ko ay ang makarating ng ligtas dito sa Sorsogon City. Kaya sa episode na to, samahan niyo akong muling bumiyahe mula Sorsogon papuntang Manila at tuklasin kung ano yung adventure na nag-aantay sa atin. Alright, good morning. What is up guys? Good morning and welcome sa ating panibagong episode ng Moto Vlog. For today's video, andito ako sa napakagandang lugar ng Sorsogon City. Andito ako ngayon sa tinatawag na lang Rompiolas Coastal Road, ganun. So gamit ko yung Z400. Pabalik tayo ng Manila. Time check 6:30 ng umaga. Napakaganda ng sikat ng araw ngayon. Tsaka maganda yung panahon. It's a good day to ride. Alright, let's go. So bibiyahe tayo ng almost 600 kilometers from Sorsogon City papunta ng Makati. So yung previous na video ko, yung papunta dito ng Bicol, grabe yung nangyari. Kwento ko lang sa inyo na nawalan ako ng wallet. Then pati yung batteries and chargers ko na kailangan sa camera sa vlogging nahulog din. So inisip ko kung paano siya nawala, paano siya nahulog. Di naman ako nadukutan. Iniisip ko dito sa aking kasi since C400 yung gamit ko, iniisip ko na hindi ko nasara yung bulsa na pinaglagyan ko. Kasi pag PCX kasi kampante ako, automatically nilalagay ko yun dun sa malaki yung yung U-box sa under seat carriage niya. Malaki. Tapos meron din siyang patungan dito. Pwede kang magpatong ng kung ano-ano. Hindi siya nahuhulog. So yun yung nangyari. So hindi ko natapos yung vlog. Hanggang sipokot lang yung footage ko. Pero nakapag naman tayo ng mga drone shots. Kasi yun na lang yung natitira kong may battery, yung drone. Ganda ng bundok. Nakaka-mesmerize. Yeah. So meron din mga nagtitinda rito ng mga seafood. Ayan. May island dun, no? Hopefully makarating tayo ng maaga-aga sa Makati. So ganun ulit yung gagawin ko sa video na to. Puputol-putulin lang din natin yung video at titipirin natin yung battery. Kasi kulang tayo ng ng spare battery. Iisa lang talaga yung battery ko. So pwede tayo maki-charge pag pag mag-coffee break tayo. Grabe, ang ganda dito. Alright, so kakaliwa tayo dito.
So ito din pala, pag umuwi ako ng Bicol, palatandaan ko dito, malapit na ako sa sentro ng Sorsogon, is itong straight na daan na to, na yung gilid niya is palayan, tapos meron kang view ng bundok. So yun yung palatandaan ko pag, kahit nung nag-aaral pa ako, pauwi ako ng Sorsogon galing Legazpi City, yan, ito yun, may palayan sa gilid, straight yung daan, tapos mayroon kang view ng mountains sa gilid niya. Diba? At hindi lang to, meron pa tong isa. After nitong Corbada, meron pang isang straight na road dyan. Yan. So may palayan sa gilid. Dito naman sa kanan meron siyang view ng mountain. Ayan, ano, ganda, diba? Daming huminto din dito. Ayun oh, may ribulto din. May ribulto ng mga ano dito oh. Oh, may toyo. Alright, so dire-diretso lang tayo. Update ko kayo mamaya, guys. Ladies and gentlemen, ang nasa harap nyo ay si Daragang Magayon. Medyo maliit pa siya tingnan sa camera, pero sa personal napakaganda. Kaya naman siyang tinawag na Magayon, or pag translate mo sa Tagalog, Daragang Magayon is dalagang maganda. Alright, so time check, it's already 7:16. So halos ilang minutes tayo bumiyahe, 45 minutes tayo bumiyahe papunta dito sa Albay. So dito na ako dumaan sa diversion road para hindi tayo matraffic, mas mabilis yung biyahe natin. Then mamaya sa Kamaligin yung makikita natin yung ano, yung mas malinaw na footage ni Daragang Magayon. And also hindi na tayo dadaan ng Legazpi City, para hindi na tayo matraffic doon. Although holiday naman ngayon pala, hindi naman matraffic, pero dyan na tayo, mas mabilis to. Oh my, grabe, ang ganda dito. Grabe, ang ganda. Doon din ako nag-picture last time. Kasi maganda talaga yung view doon. Ano siya, full shot siya ng ano, Mount Mayon. So talagang walang araw na dumaan ako doon na walang nagpi-picture or walang tao doon na kumukuha ng footage. Good ano yun, good spot. And summertime na pala, may mga nakikita akong saranggola oh. Nice. Bibihira na ako makakita ng mga saranggola ngayon. Yan. Oh ha, ang ganda.
Medyo lubak lang yung exit dito. Hindi pa naayos. Ayan na. So ito na yung exit. Kakaliwa tayo dito sa main road. Yan. Kaliwa tayo dito. I think ano na to, malapit na to sa Kamalig. Yan, dito tayo makakakuha ng magandang footage kay Mount Mayon, kay Daragang Magayon. Yan, ang ganda, di ba? Napakaganda. Hinto tayo doon sa ano, sa kabila, yung straight na daan. Picture tayo doon. Alright guys, ngayon nakita nyo na si Mount Mayon. Napakaganda talaga. And time check. Anong oras na ba? 7:47. Nandito na tayo sa Albay, sa Kamalig Albay. So biyahe tayo ulit. Kulay pink yung ano nila dito. V-Power. Alright guys, time check 8:41. Galing ko lang ng Albay, then papasok na tayo dito sa arch ng Camarines Sur. In 3, 2, 1. Alright, so nandito na tayo sa Camarines Sur. Bah, daming alikabok. Yan. So officially nandito na tayo sa Camarines Sur. So halos ilang oras na tayo bumibiyahe? 6, 7, 8. More than 2 hours na tayo bumibiyahe from Sorsogon City papunta dito sa Camarines Sur. Dadaanan ko rin pala yung nakapulot ng wallet. Buti na lang meron pang mga taong ganun na mag-e-effort na tawagan, mag-e-effort na hanapin yung may-ari. Shoutout sa'yo kuya. Kuya at ate, magkapatid sila eh. Unang tumawag is yung kapatid na babae. Nag-effort na ipaalam na nakuha nila yung wallet ko. So maraming salamat sa inyo. Wala akong masabi kundi maraming salamat sa inyo. So yung wallet is nandito sa Lupi, Camsur. So tawagan na lang natin sila pag
Malapit na tayo sa Lupi, Camsur. So nasa Camsur na rin naman tayo. Sa Bato, Camsur. So ito ata yung pinakaunang bayan ng Bato, San Miguel, or ano ba yung Bato, barangay San Miguel ata. Ayan, barangay San Miguel Crossing, Bato, Camsur. Trivia guys, dito galing yung Pansit Bato. Dito ginagawa. Dito yung authentic na Pansit Bato. Ayun na, Declaro Pansit Factory, founder of Pansit Bato. Founder. Siya yung pinakauna ba? Founder. 1940s na found yung Pansit Bato. Ay, napasabak na naman tayo sa rough road. Sabak na naman tayo sa rough road. Naku, hindi ko kaya. Mabigat yung motor ko. Hindi ko kaya dyan sa gutter. Ayan. Napa-off-road na naman tayo. Yun, nakalusot din. Papunta to ng Minalabak. Para hindi na kayo dumaan sa mga bayan. Para hindi na kayo dumaan sa city. So ito, nalaman ko rin, nalaman ko lang din naman to kay Google Maps. Trinay ko lang na sundin siya. Trinay ko lang na dumaan dito. So okay naman. Wala siya masyadong wala masyadong traffic. May mga ginagawang daan, may mga nire-renovate na daan, nire-rework, pero sa tingin ko lang, sa opinion ko, mas mabilis yung biyahe pag dito dadaan. So susundan nyo lang din si Google Maps. Ako medyo nalilito pa ako dito, pero puro ano lang naman to, left. Puro left lang. Tapos after nito yung road, lalabas kayo ng Nabua-Balatan Road. Ito na yung Nabua-Balatan Road. Left tayo dito. Yung nakalagay na nga, yellow lane, bawal mag-overtake. Buti na lang. Ay napa. So turn right tayo from Nabua-Balatan Road, turn right tayo dito sa Provincial Road. Guys, kung gaano kaganda yung daan dito. So time check, 9:11 ng umaga. Nandito na ako ngayon. Kakapasok ko lang sa San Fernando Minalabak Bypass Road.
Yun, nabasa ko doon kanina. So ito yung Minalabak, San Fernando Bypass Road. Ito yung part na hindi ko makalimutan nung bumiyahe ako from Makati to Bicol. Dito ako pinadaan, first time dito ako pinadaan ni Google Maps. Ito yung welcome arch nila. Uy, nice. May magandang view din dito. Yes. Alright, so ito may mga ginagawang daan pa dito sa Provincial Road or dito sa Bypass Road. Ayan, so medyo dito lang kayo babagal. At least hindi na kayo na traffic sa city. Kung wala naman kayong kailangan puntahan or kailangan gawin sa city, pwede na kayo dumaan dito. Alright guys, tinawagan ko si kuya, yung nakapulot ng wallet ko. Morning po kuya. Thank you Lord. Salamat po. Yun lang talaga yung masasabi ko. Maraming salamat talaga. Thank you po. Thank you po. Boss, bomba! Balik tayo dito sa main road, Asian Highway 26. Thank you Lord, thank you Lord. Maraming salamat talaga. At nakuha ko ulit yung wallet ko. Maraming salamat Sir Elvin, Ma'am Giselle. Maraming salamat po talaga. Hindi matutumbasan yung kabutihan na pinakita nyo sa akin. Alright guys, update. Time check 12:44. Andito na ako sa Quezon Province, Tagkawayan. Ito yung boundary. So ready na tayo tag ulit. 50% na lang yung battery ko. Ano umabot. So mamaya baka stop over tayo sa mayroong pwede tayo mag-charge. Makapag-charge tayo ng action camera. So hindi naman sobrang init ngayon yung biyahe. May part na ganito, parang makulimlim lang din. Pero grabe, blue skies. Ayan o, ang ganda ng sky. Before, dito ako nagpapagas. Hindi ko alam ba't nagsara to. Ayan o. Wala na, sarado na siya. Kumain din ako dyan dati. Calculated ko na kasi minsan calculated ko na dati yung mga hinto ko kung kailan ako magpapagas. Nung Honda PCX yung lagi kong ginagamit sa pagbiyahe ng Bicol. So calculated ko na yun. Pinakauna ko hinto sa Pagbilao. Tapos yung sumunod dito na
sa Tagkawayan. Ganun siya katipid. Sobrang tipid ng PCX. Alright guys, nandito na ako sa arko ng province of Camarines Norte. Nag water break muna tayo saglit. Hindi pala water yun, Gatorade pala. Diyos Mabalos. So sabi ni Google, meron pa tayong 6 hours. 6 ata or 7. So welcome to Calawag, Quezon. Calawag, Quezon na tayo. Okay. Lubak. Chill lang tayo dito sa Calawag, Quezon, or dito mismo sa Quezon Province. Chill muna tayo kasi medyo may mga potholes. Alright, so time check 1:45. Medyo napapadalas yung paghinto ko dahil masakit sa puwet. Tapos sa may hita masakit, kaya medyo napapadalas. Then meron ding mga part din talaga na kailangan mo huminto kasi dahil sa mga road repairs, road works na ginagawa. Tapos ano lang, one lane lang yung passable. Alright guys, time check 2:25 ng hapon. Currently andito na ako ngayon sa Lopez, Quezon. Kakapasok lang ng Lopez, Quezon from Calawag. So medyo malapit-lapit na tayo sa totohanan. Sila kuya yung nasa harap, nakausap ko kanina. Papunta pa silang Kainta ba? Yun, basta dun parting Antipolo at Kainta. Galing silang Buhi. Saan ba yung Buhi? Camarines Sur? Yun. So naka ano sila, Yamaha Sniper. So maraming delays na nangyayari dito sa sa biyahe natin kasi maraming ginagawang daan. Tapos ako naman panay hinto kasi nasakit na ng hita ako. Sakit ng hita, masakit yung buhet. Pero okay lang naman, sulit naman yung biyahe kasi medyo mabilis-bilis naman to si Grinch. Alright guys, nandito na tayo sa Lopez pa rin. Ito yung sentro ng Lopez. Then after nito, Gumaka. Pero magbabypass road tayo sa Gumaka. Alright, time check 2:49. Almost 3 o'clock. Dito tayo sa left, Gumaka bypass road, para hindi na tayo matraffic doon sa Gumaka proper.
tayo saglit. Ay. Uy, ang daming talbos ng kamote. Sarap yan sa may sabaw na isda. Ganda dito ah. Pag sunrise talaga siguro maganda dito. Let's go, let's go. Medyo malayo pa tayo. Pag maraming oras, pwede tayo tumagal-tagal dyan. Pero hanap muna tayo ng pwede tayo makapag-charge dahil wala na tayong battery. Amoy ko na yung dagat, guys. Eto na siya. So yung next na bayan is Atimonan. Malapit na tayo sa Old Zigzag Road, Bitukang Manong. Alright guys, kaliwa tayo dito sa Old Zigzag Road. Para mapawi yung init. Masyadong mainit. At least dito malalamigan tayo. The Old Zigzag Road. Ay nako, ang aliwalas ng pakaramdam dito. Time check, 3:36 ng hapon. Nandito na ako sa Old Zigzag Road. Paakyat na tayo Old Zigzag Road. Maliwalas ng hangin. Tapos may paliguan dito. Yan. Atimonan Zigzag Park. Oh, yung pala yung tawag doon. Grabe yung feeling na malamig. Malamig yung nai-inhale mong hangin. Fresh from the trees. Yan, pababa na tayo. Buena Vista spot. Ay, wala masyado nakatambay dito. Sabagay mainit pa kasi. Ayun, may unggoy. Puntahan nga natin.
Nareklamo po, walang asukal. Ay, Salvador ay paborito ang Salvador. Uy, ay malaki ah. Pinakamalaki dyan na wala na. Ano doon sa baba? Dyan, sa baba. Ay, ang dami pala. Kaya sumatay, sa subo lang yan. Nakasuma si ano. Taray. Ayaw nga hawakan. Ayaw kita. Mahalap kita. Ang dami pala nila. Hindi naman. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Ang bilis malaubat ng DJI. Let's go. Sumakit yung kamay ko dun bigat ng motor. Ay nako. Quezon National Forest Park, 1969. Hey, shoot, lubak. Eto na, palabas na. Time check, 3:59. 4 o'clock na. Dito pa rin tayo sa Timonan. Gabi nga tayo darating talaga. Baka abutin tayo 8 o'clock bago makarating sa bahay. Okay, yung kaliwa papuntang Manila. Alright guys, time check, 4:53. Malapit na mag 5 o'clock. Nandito ako ngayon sa Sariaya Bypass Road. So bali yung from Pagbilao, yung dinaanan ko is Tayabas, Lucena, and dito sa Sariaya Bypass Road. Nakapag-charge tayo ng konti. I think enough na to para makapag vlog tayo hanggang Makati. Ang ganda ng daan dito sa Sariaya Bypass Road. Ayan wala pa masyadong mga lubak-lubak. Bundok kaya yan? Comment down below guys kung ano yung bundok na yan.
i-research ko pa kung anong bundok to. So Sariaya, papunta tayo ng San Pablo, papunta na tayo ng Laguna. So yung left dito, ito na yung Maharlika Highway. Left tayo dito sa Maharlika Highway. Alright, time check 5 o'clock. Nandito na ako sa Candelaria Bypass Road. Papunta tayo ng San Pablo City. San Pablo City, Laguna. Alright guys, time check 5:50, almost 6 o'clock. Liliko tayo dito pakanan papuntang Tiaong Bypass Road. So papunta na tong San Pablo. Naabot na tayo ng 6 o'clock sa daan. Dami nating stopover kasi. Paubos na rin yung memory ng SD card. Alright, so malapit na tayo mag-exit ng Quezon Province. Yung susunod nito is Laguna na. So from Laguna, diretso tayo ng ayan, Manila, 95 kilometers pa. So from Laguna, pasok tayo ng Santo Tomas, Batangas. Doon sa entry ng expressway. And then yun, tuloy-tuloy na yun papuntang Nichols. Alright, so since malapit nang maubos yung aking memory card, puputulin ko na lang to, update ko na lang kayo guys kung malapit na ako. Ito na yun, City of San Pablo. So boundary ng Quezon Province tapos ng Laguna. Alright, nandito na tayo sa Laguna. Alright guys, Santo Tomas exit, Santo Tomas entry papuntang Manila. Yun. So dire-diretso lang to papuntang Nichols. Time check, it's already 6:42 ng gabi. So dire-diretso lang to. And then update ko kayo mamaya pag exit ko ng Nichols. Medyo pa ubos na yung memory card natin. Alright. Alright, what is up guys? Time check 7:15 ng gabi. Andito na ako sa Nichols exit. So inaabot tayo ng almost 13 hours na biyahe from Sorsogon papunta dito sa Manila. So kung abot kayo sa part ng video nito, maraming salamat sa pagsama at maraming salamat sa panonood. And yun, I'll see you on the next episode.